Amen. Ilonggo kita mga utod, mayang aga sa tanan. Due to our power interruption, may schedule sang brownout nga Sabado kami karon. Hindi kami Sabadista ha. Everyday kami yan naga-worship sa Ginoo. For corporate, ginpili ta ang Sabado which is available. Siyempre gusto taman nga maging conducive ang church nga ini sa pagsimba. So subong nga aga ilonggo kita, simbahon ta ang Diyos, tanan kamo nga ara after sini maybe tomorrow i-play nyo ini daw gasimba lang kamo gihapon. So every single day basta may pulong, may simba. Magasimbahon ka, Ginoo. Magasimbahon ka. Simbahon ka. Hindi pagbabayi ang imong obligasyon. Do not stop, no matter what happens. You are called to do this. Pag-aawitan ka. Diyos na balaan, pag-simbahon ka. Focus, brother. Awang nagbuhat sa kalangitan. Kasimbang kita sa Diyos. Ang atensyon natin sa Ginoo naging ang Diyos na nabuhat sa kanang mainabuhi. Aron na magatay sa iyong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos ka gamanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos ka balaan, pagasimbahon ka. Imagine God, Jesus. Sa sinugan, gibuhat mo Ginoo ang Amin sarabala. ug sa Ang imong imong kaugalingon ginasimba. mga kamot. Nag-iya sa langit kagduta. Ikaw ang Diyos. Wala ka na panahon magtanaw sa imo Aron palibot. makatay kanino. Diretso ka lang. Sa kanang maginabuhi. Aron na makatay sa iyong Ang pangalan nga may kaayuhan. Healing. Ngayong aga kay Brother Rudy, Sister Roslyn, at talanang taga-Maybo, Greenfield. Kay tanan niya simbahan. Happy anniversary sa atong PCF. Glorious Church. pagasimbahon ka. Pagasimbahon, pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos ka kamanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos ka balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Ang tuod nga gasimba ga focus. Bisan ikaw lang isa, makadala ka impluensya sa imo nga mga tao nga mo gali ni magsimba sang tuod. Wala kalabot kung anong katabo sa palibot mo.
Kay ikaw lang ang akong ginasimba. Halin sa imong akong kusog. Kalipay o dalampanan, moabot man ang problema. Walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Wala makakumpara sa pagigugma mo, Ginoo. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, umaabot man ang problema. Walay maika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, kung mangualang sa tanan. John 3:16. Uluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, kung manguo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw ang Diyos, o kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, kung mangualang sa tanan. Mulod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, kung mangualang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw ang Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw ang Diyos, o kalipay ko. Amay nga yara sa langit, madamo gid nga salamat nga may higayon pa kami iya magsimba sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Diri ginapakita mo gid, Lord, nga kung ara na kami sa balaan nga espiritu, hindi kami mahulag-hulag. Diretso lang kami kay para ang imo kusog amon mabaton, ang imo kaayo gugma mabaton gid sa tao nga hindi hulagan. Ang tao nga makasasala bisag diin lang nagatanaw, amo na nagahulag sila sa hindi ayon sa imo. Salamat gid, subong aga nakita ko abi ang mga hulag sang malaot nga espiritu. Amo na nga ang pulong makatawag sa mga demonyo, kaya ang mga demonyo hindi kahulag kung ang pulong maigo sila. So salamat Lord nga ang pulong mo daw kalayo, makahatag ini sang kusog, kabuhi sa amon tanan. Karon mag-communion kami, kay ini ang amon identity sa bilog nga kalibutan. Ang pulong mo amo ini ang tinapay nga amon kalanon. Ang pulong mo amo ning ginakaon namon. Kung nagakaon kami physical nga pagkaon 3 times a day, 4 times a day, kung kisa may merienda pa, labaw na gid ang pulong. Kaya amon kabuhi, yara na sa espiritual nga pangabuhi. Ang amon espiritual nga pagkaon, amon ni ang pulong mo. Isanctify ini Lord,
kambyuhi ini sang imo lawas. Ini ang lawas ni Kristo. Nga sino man ang magkaon, ang tanan nga nagakatabo, sa lawas ni Kristo maaguman namon. Ang imo nga 39 stripes, sobra pa, ang sakit, ang pait nga imo naagom sa cross. Amon Lord, matunon ang kadalagan sini, sang imo nga penitensya. Amon kanon ang tinapay nga makahatag kusog sa amon lawas. Ang krus sa Kalbaryo, ang handong manasad ako, nga gugma mo, kipasan mong tanan, akong sala kapakiyasan. Salamat Lord, ginatudluan mo kami magkaon. In other words, magbasa. Ang tagipusoon namon mapuno sang pagkaon para may kusog kami. Ang kayuhan ara gali sa imo pulong nga ginakaon namon magwa sa lawas, mag-ayo gid ang anuman nga sakit kay ikaw ang kusog nga amon ginbaton. Ini ang kopa, ang cup, ang suludlan sang imo promisa amo nga si Jesus. Ang sa sulod amo ang imo regalo nga kabuhi nga wala kamatayon, amo ning Holy Spirit. Kabay pa matamat namo na intindihan nga hindi lang basta-basta ang communion, kundi nagapahinumdom. Do this as you often as you can para permitan naton madumduman gali ang iya nga kamatayon aton kadalagan. Ang ining dugo nga ini aton nga kadalagan. Tungod ang dugo nga ini maghatag sang kusog, kabuhi nga wala kamatayon, kabuhi nga wala sang kaluyahon, kabuhi nga mainuswagon. Imno naton ining regalo sang Dios kag aton pangabuhion sa pangalan ni Jesus. Akong sala kapakiyasan nang madaugong ka, kay gibayran mo ako, gawas nung na kamatayon. Salamat Ginoo sa sige namon kahimo sini tuod gid nagapalayo na kami sa amon nga nagdaan, nagabag-o kami. Kag ini ang amon ipakita nga tuod gid nga ginbato namon ang imo lawas kag ang imo nga dugo. Si Kristo nga amon napatay ari na nagaistar na sa amon paagi sang imo pulong kag balaan nga espiritu. Manglakaton kami diri sa duta upod mo. Sa pangalan ni Jesus inigid ang amon deklarasyon sa simbahan niya ini. Amen. Amen. Let's go sa Ilonggo naton. Mayong, Praise the Lord. Mayong aglaw sa Mayong aga sa tanan. Mayong aga sa mga Ilonggo, mayo sa mga bantay sini nga live stream sa Bilog Kalibutan. Bago ako magatag sang mensahe, akong tamyawon ang 3rd anniversary sang BCF Glorious Church. Subong adlaw nga tudgid nga makita mo ang amon nga simbahan nagadamo kag nagatubo. So isa ini ka pa alinton nga tuod gid ang nagadumala sini sang amon ministry ang Dios gid nga buhi. So salamat subong kag nakita ko man kung paano ang Ginoo nagahatag gid sa amon sang giya kung ano gid ang dapat ba namon nga himuon. Tungod gid ang matuod nga nagasunod, nagatubo. Kag mo ini subong adlaw ang amon nga mensahe nga ginpadala sa amon, kag mo ini ang amon dapat i-share. Wala kami nag-share diri sang amon-amon lang, kundi nagalingid sa amon apostle alin sa Korea. So salamat sa kay Pastor Andrew Hirata, Sonja Hirata sang Seoul, Korea sa ilang pagdumala sini nga ministry. So sa subong aga handa pa kamo nga inyo mamatian ang aton mensahe. Kag isa pa, nagakalipay kami ang bilog nga BCF Coronadal, nagakalipay sang victory kag successful operation of Brady Rudy Alighet. God bless, bro. Tayo ka.
kay kami ari nga nagaulat sa imo. So karon nga adlaw maning amon nga topiko. Ang matuod nga propesiya kag ang matuod nga propeta. So ano ho naton, di ba kado simple daw critical ang wordings daw hindi siya mahangupan sang aton nga kung aton lang isa kabasa hindi naton mahangupan ini. Salamat sa mga Aligin brothers sa ilaman nga tungod kay Brother Rodi nagpag-on ang ilang unite sa isa kag isa. Naging pag-on ang mga pamilya Aligin tungod gani si Brother Rodi isa kadalan nga amo ini siya ang magdala sang bilog niya man nga pamilya. So, ang matuod nga propesiya kag matuod nga propeta. Ano naton ini pagpaintsindi? Siyempre, unahon naton anay kung paano naton mabalaan ang hindi matuod nga propeta kag matuod nga propeta. So ano gid ba lang ang hilimuon sini para maintindihan naton para mapahimutlag pagit sa inyong mga mata, no? Kung sila niya diri ang Dios hindi niya gusto kita mahadlok o madaya kita sing kaaway. Gani ang Biblia naghatagid sang pamaagi nga buligan kita tilawan ang tawo nga nagaangkon kuno siya sang matuod nga propesiya. Damo ang nagapakuno-kuno subong nga mga inadlaw. Ining katapusan nga mga inadlaw damo sa aton ang mag-aatake nga ining mga di matuod nga manunodlong. Paano naton mahibaluan kung isa nga propesiya matuod o kung ang isa ka propeta matuod o kung hindi? Ari karon nga pagpaintsindi sini nga topiko, kinahanglan gid naton isa-isahon kag aton gid banaon kag binag-binagon kung paano naton ini maintindihan ang matuod nga propesiya sa matuod nga propeta. Bago ang tanan, ang aton mensahe, isa-isahon ko, may mga hindi man gid kong bilogid, kundi mga shorts lang, o ining gamay lang nga pamaagi. Paano naton mahibaluan kung isa ka propesiya matuod o kung propeta matuod o kung hindi? So, ang question, medyo malaba siya nga naga-open sang aton nga panghuna-huna. Una, nga sabat sini, kung ang mensahe nakabase sa pulong sang Diyos. Pamatian niyo kung ang isa ka propeta nagahatag mensahe nga naka-align sa Word of God, sa pulong sang Diyos. Wala bala ka mo ng tingala kung ano ang tao sing una, sa una nga panahon, nga ang nahibaluan nila kung ang ila bala propeta halingid bala ini sa Ginoo. Wala bala ka mo kapamangkot man sandiri sa aton sa BCF Coronadal. Ayan bala si Pastora Marlene matuod gid bala nga propeta. May mga ebidensya na ba ang iyang tanan nga ginpropesya bay natabo? Siguro daw halos tanan bisan nining ulihi cancer na si Brother Rodi. Pero ang prayer sang isa ka propeta nga wala sang imposible nga hindi siya maayo, kundi may victory gid ang tanan nga himuon ini. So wala siya nag-untat-untat prayer. Every time nga si Brother Rodi, di ba nag-pray gid kita. Kagang tanan nga mensahe nga iya nga gina-pray, ginahatag, halin gid nakabase gid sa Bible. Paano nila ining mga tao mahibaluan nga ini halin gid sa Dios?
Parehas bala sa mga propeta nga sila Abraham, Daniel, Amos, Joseph, Samuel, Jeremiah, kay Elisa, kagiban pa nga mga propeta nga matuod. So, basahon naton ang primero nga verse nga ari sa aton nga mensahe subong. 1 John 4:1-3. Mga hinigugma, hindi ka mo magdali-dali pati pandam sa mga tawo nga nagasiling nga ang ila ginatudlo halin sa Espiritu Santo, kundi tandaan nyo o sisaon ninyo anay kung bala ang ila ginatudlo halin sa Diyos o kon hindi. So kinahanglan naton ang discernment, kinahanglan naton ang usisa, kinahanglan naton hibaloon. Kay madamo na nga hindi matuod nga mga propeta ang nagalalapta sa bugos nga kalibutan. So verse 2, sa sini nga bagi, mahibaluan ninyo nga ang Espiritu nga ara sa ila, iyagid sang Diyos. Kung nagakilala sila nga si Jesucristo nagpakatawo, ang Diyos ang nagsugo sa ilang. Pero ang wala nagakilala nga si Jesus nagpakatawo, ang nagsugo sa iya hindi Diyos kundi Espiritu sang Antikristo. Nabatian na ninyo nga nagaabot ini kag ari na ini subong sa aton kalibutan. Nakita nyo man damo na nang nagpakuno-kuno nga sila sa Jesus. Sila ang Diyos. Pwede nila ikaw hambalon nga kontrolado nila ang bilog nga kalibutan. Apang hindi matuod. So ini amo ining mga tawo nga nagapatalang sa aton. Isa ini kapag paandam sa tanan nga mga tumulong. Aton anay o sisaon ang espiritu sina nga tao. Kag ukod inibala sila tuod gud-gid nga halin sa Dios. Madamo na subong ang manugpatalam nga mga puwersa sa sang kalautan. Di ba karon hindi nyo mabalaan bisan gani scammer, hindi naton nabalaan bisan gani inang mga Shopee na sa mga Facebook ka na mag-order ka sang bayo ang nagaabot bag. Nakaagi bala ka mo sina. Kay isa nakapaagi na subong nga nag-order ka sang shoes ang nag-abot sa imo tumbler. Ako nakaagi man ako sina. Kag dito na nag-umpisa nga hindi mo gid dapat patihan ang mga tao nga nagapakuno-kuno kay hindi ina sila matuod. Diba? Nakatabo man na sa inyo. So karon niya, kung wala sila naka-align sa sugo sang Diyos, sila ang mga Antikristo. Kilala nyo ba ang mga Antikristo? Ina mga Antikristo, bisan anhon mo na sila, kontra nila ang Diyos. Siguro forever na nga kontra nila ang Diyos. Karon kinahanglan naton may pag-usisa anay kita sa mga tao nga nagasiling nga ang ilang propesiya iya ka Diyos. Tanawon nyo ang tao, depende sa iya nga buhat, depende sa iya bunga. Ang ikadua nga rason, pagbuhat bisan ano nga proklamasyon, parte sa palaaboton nangin matuod. Inibala ang tanan nga ginproclaim niya, ginproklamas niya, nangin matuod bala. Nagsiling sa imo nga ikaw, tagaan niya kasing pagkakita mo, Sister Lian. Ginpropisay ka, isa ka propesiya, base sa Biblia, naka-line up sa iya, nga ikaw kung magsunod ka lang sa Ginoo, tagaan niya ikaw sing pananawon.
kag natabo. Tugid ang propesiya sa imo kay naka-line up sa Bible. Wala sing tawo ngang iya propesiya kung hindi ini nakabase sa Bible o hindi nakabase sa pulong sang Diyos, wala ini sang resulta nga maayo. So Brother Romel, kaina may hinambal naman si pastora sa imo. Tani, naintindihan mo to sila niya, hindi ka magpakita nga nagasugal ka. Kung gusto mo gid mag-ayo, ipakita mo bisan sa bisyo mo. Kung may ginahimo nimo nga dati, hindi mo nahimuon, pati sila maayo. Once nga nagapakita kita sing maayo, bala nyo sang aga pa lang nagtawag na samtang ginadala si Brother Rodi sa operating room kay injeksyonan na siya sang general anesthesia. Kapadulong pa lang nagtawag na. We pray ni pastora. Then, ginpropisay namon ni pastora, propesya ni pastora, after sang opera nga ini, wala ka mo sang ihambal, kundi successful operation. Ang natabo, kay may upod nga pangamuyo. Pangamuyo nga request gid nimo sa Ginoo nga may pagahulagon siya, may pagahimuon siya. Siling ni pastora, paukoy ka lang. Let God operate. Rodi, so, si Lord ang nag-opera. Kag tuod gid nga natabo ang dapat nga matabo. Ano kakalipay sang iya nga mga kauturan dire? Ako number 1 gid kay kami ni Brother Rodi, dugay kami nag-upod sa Maybo. Balan ko ang kasakit, kabudlay, kainit, tanan nga naagyan namon dito. Upod kami. Kagini siling ko, it's time, Lord, nga mangayokit kami pabor sa imo. Pabor para kay Brother Rodi. Actually, hopeless na siya. Dulaan na siya sang paglaom kay siyempre, dugay na ang iyang ulo, dugay na ang iyang mga ginabatyag sa iya dulungan. Pero itong nag-decide siya, with in line sa request, in line with the Lord. Lord, manghangyo na kami. Then, ginpagbigyan gid sang Ginoo ang propesiya nga ato, atong pangamuyo nga ato, alin sa aton nga apostol, Pastora Marlene. Ginpamatian gid sang Dios kay naka-line up na base sa Biblia. Damo sa Bible ang ginpakita nga milagro. Bulag nga nakakita, may sakit nga nag-ayo, may aroon nga nga ginayo. So ini sa verse in Deuteronomy 18:20 to 22. So ilista nyo lang kay ini siya nga topiko para maintindihan ta anay bago naton maintindihan ang propesiya kag ang propeta. Deuteronomy 18:20 to 22. Kakinahanglan nga patyon ang propeta nga maghambal sang mensahe sa akon ngalan nga wala ko pagsugua. Very clear naman kay Ilonggo, ha? Pagsugua ukon maghambal siya sa ngalan sang iban nga mga Diyos. Base mamangkot kamo. Paano bala namon mahibaluan nga ang mensahe sang isa ka propeta hindi iya sang Ginoo. Di ba kung isa tuod gid bala ni siya? Tuod gid bala ini siya. Kung ang ginahambal sang propeta sa ngalan sang Ginoo hindi matabo o kun matuman. Kung ang ginahambal sang propeta sa ngalan sang Ginoo hindi matabo o kun matuman. Ina nga mensahe hindi iya sang Ginoo. Iya lang ina. Kag
amo ang nga propeta gani hindi ka mo magpahadlok sina sa iya. Hindi ka mo mahadlok sa piki kay magwagid ang matuod. No, nakita nyo man kung ikaw nagahimo hindi online sa ginahambal sang Dios. Bisan ano, kung kisa mahadlok pata sa iya, kag hindi gali siya dapat kalahadlokan. Ini nga pagpaandam sa aton, parte sa mga propeta nga nagahambal sa pangalan sang Dios pero wala otoridad. Damo man di gambal, ara ang Dios sa akon. Pero patabuga, managindala ang demon possess sa iya. Wala otoridad. Kaya ang demon possess nagabato sa iya. Diba? Diri sa ato nakita nyo man. Once si pastora ang maglihan. Gabato, gamay lang nga tion, pero sa ending nagapaukoy na. Kay tungod ang pulong sa Ginoo, matalong, masakit. Kag hindi makaagwanta ang tao, ang malain nga espiritu sa sina nga tao. Si Leia sa una very clear, itat equipping sa to nga gabi. Ara si Leia. Sa ginlihan sa ni pastora, nagwild, nang haboy sa sang, ano lang madakopya. Siguro, pero haboy ya, pero sa ulihi, nagpaukoy gid siya. Kaya ang Ginoo na ang nagatandog sa iya. Wala kita may mahimo sa pulong sang Diyos. Wala otoridad. Paano naton mausisa ang matuod nga propeta? Kag mga di matuod nga propeta, kay ini aton mahibaluan sa pulong. Mabalan nyo gid sa pulong nga ilang nga ginambal. Diba? Pulong balas ang Diyos ang ilang ginambal. So madamo kamo dadiri. Nakita ko man santo. Nagupod ako sa akon bayaw, nagpa-opera siya sa iya goiter sa barangay Magsaysay. May ara gali dito nga sa kapropeta. Ang akon bayaw, dako-dako iya goiter. Tapos, siling sa isa kapropeta, ginamoy niya lang nakakuko niya, kaginamo na, ari ng goiter sa kamot niya. Bayad, 3,000. Siling siyang baya ko, nag-ayaw na ako. Next week, nagdako pagid ang goiter. Kay tuod gid damo ang manugpatalang nga mga propeta karon kag ginagamit nila ini sa ilang nga pangwarta. Di ba kadamo karon nakita nyo mangwarta na sila. Dala ka 3 ka itlog nga itom, 3 ka manok nga itom, kagang sa punta 3,000. Amo na ina sinaka na karon. Gani kinahanglan gid naton hibaluon kung ano bala ang ilang ginahambal. If a prophet's words niya do not align with reality, they are not speaking for God. Piki na sila. Hindi na sila nga naghambal para sa Ginoo. Ila lang na. Number 3, nga rason para mahibaloan naton, sa ila kabuhi, makita bala ang bunga sang Diyos. Diyos nun, may en. Diyos nun nga pamatasan. Ara bang pamatasan nga Diyos nun? Sa isa ka tawo, sa iya bala kabuhi, hindi siya bastos. Way siya kapang daog-daog, ukon, nagkapasipala sa isa ka tao. Hindi ka makitaan sang malaot nga pamatasan. Sa bilog nga kabuhi, Diyos nun nga pamatasan ang ara sa imo. Sa ino diri halin sang una,
Bisan anon mo sa kabaliskad-baliskad, Diyos nun, gid sa iya. Tampaon mo man sa wala, ginahatag pa ang tuo. Tampaa pagid sa piyak. Kita tanan nagalin man, nga hindi kita tanan Diyos nun. Nagumpisa kita sa animalistic nga mga pamatasan. Because of God, because nagdikit kita sa Lord, gusto naton magbago, gusto naton kambyuhan ang aton kabuhi, sang kabuhi nga ara sa Ginoo. So amo ini ang resulta, naging Diyos no ang aton pamatasan. Wala kita kapangaway. Siliganin ni Pastora, pero may lang ginahambal yung kapangaway ako, akig ako. Hindi ako akig, ginakorek ko lang kamo. Ang tawag naton sa koreksyon, akig. Kambyuhan nyo. Ang Diyos nun nga pamatasan, wala sa gambal akig. Ginakorek ako. Ginarebyok ako. So mo ini sa aton, maging careful kita sa mga bata. Ako siya una sa una, pataka lang ko hambal. Sila ni mama sa akon, careful sa imo baba. Careful sa imo ginalantaw. Careful sa imo ginapamatian. And that time, naging careful na ako. Tanan nga himuon ko, ginaisip ko gid, kung inibala makapahamuot sa Diyos. In Matthew 7, 16 to 20. So isa-isa ang tanong, para kamo may ara kamong hen, nga makanyo na karon ang propesya, kag ang propeta nga tuod. Makilala ninyo sila pagi sa ila mga buhat. Sa buhat pa lang makilala mo na ang matuod. Pariyo bala sang tunukon nga kahoy-kahoy. Wala ni nagapamunga sang higos ukon ubas. Ang maayo nga kahoy nagapamunga sang maayo. Pero ang malain nga kahoy nagapamunga man sang malain. Ang maayo nga kahoy indi gid magapamunga sang malain. Kag ang malain nga kahoy, hindi gid makapamunga sang maayo. Ang tanan nga kahoy nga wala nagapamunga sang maayo, ginatapas, kag ginasunog dayon. Gani, hindi matuod nga mga propeta makilala ninyo sa ila mga buhat. Nakita nyo man, ang tuod nga tao nga may Diyos nun, hindi mo makita sa tubaan. Hindi mo makita na sa bulangan. Hindi mo na makita sa sugalan. Hindi mo na makita sa mga kutso-kutsohan. Istorya diri nga wala sing pulos. Ang tao nga matuod, anuman ang himuon niya, tuod gid ina tanan. Siling gani nila, siling sang pastor, ready ka na bala mag-share sang kamatuoran? Yes, yun is pastor. Umpisa subong, ara na ako sa kamatuoran, kag ready na ako mag-share sang kamatuoran. Pero hambal sa iya sa isa ka, andam ka, pastor, magkaladula ang imo nga mga membore. Ang mga membro mo magkaladula kung kamatuoran na ang imo nga i-share. Bala nyo, ang kamatuoran, gamay lang migo. Kung isa, ako gani kung isa, sabayon, ay correct ako ni Pastora. Kontra ko na si Pastora. Budlay ang kamatuoran. Once ka ang kamatuoran, i-inject sa imo, palak-palak agad. Kay pulos man tinikal ang imo na hibaluan. Nakuha nyo? Simbugi bala. Ang isa ka maputi nga tubig, simponi sang gamay lang nga tuyo. Di ba? Lain na. Di ka na mag-inom kaya ang tanaw ni mo higko. Amo man ina. Nga kung labugayon mo ang pulong sang Diyos, wala sing may mahatag sa imo nga kayuhan. So ini nga verse nagapaintindi sa aton, makilala kita sa aton mga binuhatan. Amo gani na Romel. Kung isa nagahatag kami pa love gift sa imo. Hindi naman siguro maayo nga makita ka namo nagatong its ka. Di ba? Pasin ikaw, maksinig ko, mahuya ko kay Lord.
Pero kung dito ka na sa baraka nami kay Lord, gintagaan niya ko kapital. May simbog nga kamatuoran. May simbog nga tinikal. Di ba maguba ang isa ka testimonya sa isa ka tawo tungod sa iya binuhatan tuon, I love the Lord. Pero pagkamot dito, sige ka man gyapon inom. Hindi pwede isamo ang hiko sa malimpyaw. Diri iginapakita nga ang maayo nga puno sang kahoy imposible nga mamunga sang malain. Imposible nga mamunga na sa sing malain kay maayo siya. Bisan naman ni si pastora, sa tingan ni pastora. Kung isa ihambing ka pa niya, ako nagid mas maayo pa si Lilibet kaysa sa imo. Why? Nga mahambal niya ina kay may nakita siya sa imo nga hindi mayo. Buhat. Kung isa magabot kay Lilibet, kapalayo na kay Lilibet. Kaya hindi natin gusto, matuluan pa kita kalaway. Pero ang Diyos nagasiling, para sa akon, malimpyo siya. Kundi ang Diyos dito kita. Kung pasit sa aton kabudlay, kung ang Diyos mang siling hapos, tutata. Kasi ni, ang aton 28 years anniversary, hindi gusto ni Pastora nga simple lang. Dito kita sa Verdant Lagoon. As may contribution, makita mo ang hindi excited. Ang hindi excited, as nasubaw, ay paka matamat pa. Nga may ala kita alamutan. Pero kung excited ka, diba? Ga-prepare ka again. Hindi mo gusto mahuyan ng Diyos sa imo mga buhat. Hindi ka pabugat, kundi handa ka at tubangon ini. Paandam sa tanan nga puno sang nagapaandam sa tanan nga puno sang kahoy. Ang puno sang kahoy meaning mga tao. Nagapaandam sa tanan nga mga tao nga kung magmaayo ka, bunga mo maayo. Pero kung maglain ka, bisan anhon mo, malain gid ang bunga mo. Hindi pwede mamunga. Ang malain, posible nga mamunga sa iya maayo. Buhat ginalantaw sa aton. Sino ba lang naghahimo sang buhat nga maayo? Siya ang gina-reward sang Diyos. Gina-reward gid siya sang Diyos. So gani, kung wala ka man kapabunga, ginautod ka. So amo ini nga ginapaandam sa aton. Nga pero wala nagakabuhi suno sa mga panudlo, liwas nga panudlo sa aton. Amo ni kung kisa layo, way unod, kay palagpat. Ano kin Bible study mo? About faith, Ano nga faith? So wala ako pataka man. So, nag-Bible study ko, pulos tanan jokes na nga ako niya nga kan. Dala. Abi ko kung jokes ang i-share ko, kanami kay pastor, masadya kami. Ano kin-share mo sa ni pastora? Pulos tanan joke bang? Kamer. Alin santo, gin-correct niya ako. Kay paagi sina nga buhat, hindi kay sina magayuhan. Gani ang tao nga nahibaluan mo sa iya buhat, parehas man sang kahoy nga nahibaluan mo ang iya nga bunga. Ang matuod nga disipulo ni Kristo sa iya maayo nga buhat, kag ara siya sa matarong nga kabuhi. Karon bala ara na kamo sa matarong nyo nga kabuhi. Nakita ko man ang resulta. Damo na dani diri ang nagkaladula ko hindi siya maayo. Ang tao, iya ginapreserba ang mayo para magdamo. Waya na preserba na mga hindi matuod. Ang matuod lang ang ginapreparar. So, ikaapat, nga rason,
Ginpahayag sang Dios ang iya kagalingon sa ila. Nagpakita gid bala si Lord sa iya. Ginpahayag, ginreveal gid bala sang Ginoo ang iya kagalingon sa ila. Kung isa mangkot nga ni si Pastora, na-istorya mo bala ang Diyos? Higa, saan makakibot ako? Sino ni Pastora, kadto ka sa secluded room mo. Istorya ha si Lord. Sulod si Pastora, tulog na ako. Pa, nag-istorya ka, wala, natulugan ako ma. Hindi ko makita si Lord. Kaya tungod gani, wala ka pa relasyon nga hugot sa iya. Sang nagumpisa na, kag imo na naintindihan ang matarong kag ang malaot. Ang tao, nagahimo gid, nga siya masalbar. Tudyan ni ang aton nga kaluwasan, kuan man ini siya, individual. Ginapakita gid balas ang Diyos, ang ila, sa ila, ang iya kaugalingon, ukon may koneksyon gid siya sa Diyos. May koneksyon ka gid bala sa Diyos. Ginpakita gid bala sang Diyos, ang gusto niya nga matabo sa imo. Tama na kikisa nagatestimony ako. Saying na Lord, bayai ang bulangan. Kag diri ka sa akon simbahan. Busis babala sang Ginoo ato. Pero ang bibidensya, makita. Butsing ganon si Lord gidto. Ang Diyos hindi naton makita, pero mabatyagan ta siya sa aton ginahimo. 2 Peter 1:21. Labaw sa tanan, tandaigid ninyo ini. Ang tanan nga nasulat sa kasulatan, wala nagalin sa kaugalingon nga pag-intyende sang propeta. Tandaan nyo niya, alabaw sa tanan, tandaigid ninyo ini. Ang tanan nga nasulat sa kasulatan, wala nagalin sa kaugalingon nga pag-intyende sa mga propeta. Tungod nga wala sila naghambal halin sa ila kaugalingon nga huna-huna, kundi ang Espiritu Santo amo ang nagtoy-toy sa ila sa paghambal sang pulong sang Dios. Hindi ini iya-iya lang sang propeta. Nakita nyo man diri kay Pastora, once nga naglayhan siya, gipropisay kanya. Nagahambal gid ina siya, nakabasi sa Bible. Kabasi sa pulong sang Diyos. Hindi iya lang nga pag-insyende. Sa aton insyende, nami ni siya. Pero te aton lang insyende. Wala kita otoridad. Kundi ini halin gid tanan sa Espiritu Santo. Once ka guided kita sang Holy Spirit, mahimo naton ang butang nga hindi naton mahimo. Di ba? Masiling. Sample na lang si Sherwin. Budlay magyaya. At the same time, nagatrabaho. Masiling si wala sing yaya ba? Ano kinihatag siyang Ginoo sa iya? Steady ka lang, Sherwin. Karon ang obra mo, halinon sa balay mo. Karon may obra pa siya. May yaya pa ang bata niya. Kay Lord, gid bala na, yes! Balan mo ang hindi gusto sang Diyos nga mabudlayan ang iya mga pinalangga. Tandaan nyo, ang problema umalagi lang na. Ang solusyon nagalagas na sina. Gani, mga kabataan nyo subong, amo ini sila. Ang dapat naton buligan, kay sila na ang mga bag-o nga henerasyon nga sila ang magdala sila sa aton. Tandaan nyo, palanggaon nyo gid ang inyo kabataan. Hindi nyo pabayi nga hindi sila magsimba.
Ang propesiya nga ara sa pulong sang Dios hindi ina resulta sang tawhanon nga interpretasyon kundi halin ina gid sa Dios. Hindi ina sang tawhanon nga interpretasyon kundi halin gid ina sa Dios. Para Diyos, nagimo ako sininga mensahe. Wala ini sa mensahe ni Pastor Andro. But siling ko, dapat anay, ipakilala ko ang matuod nga propeta, kaga matuod nga propesiya. Ang mga balaan nga tawo sang Diyos, kung sila maghambal, ginaubayan sila sang balaan nga espiritu. So, kung ang mga balaan nga tawo sang Diyos, ginaubayan kamo kung kamo maghambal. Just like kay Gingging, testimony niya kay na. May isa ka Muslim, may ang sakit niya kadugay na pero mila ang kasakit, agay, hindi kagin magwantang kasakit. Siling ni Gingging, kilala mo si Isa Almasi? Niya hindi. Kilala anay ka magbalik ka di. Pagbalik niya, kilala niya na si Isa Almasi. Ginbato niya si Isa Almasi, nga iya, Lord and Savior, kag iya healer. Karon, naayo na siya. Kaya ginaubayan kita. Hindi ini nakabase sa ila kabubuton o ila kaugalingon nga paginsindi. Ini pulong sang Diyos, hindi iya katawo. Ining mga propesiya, ina pulong sang Diyos, hindi na iya katawo. Tanan nga ginahulag, si Moses, nagahulag siya, gamove siya, bamati anay siya sa Ginoo. Siya na mamati si Moses kung tagpilaya ta ka inadlaw, mamati dito sa bukid. Kita sa 10 minutes pa lang, paghambal ni Pastora, daga na kita, pagbalik, ano ka ito ginambal ni Pastora? Kay, lay, di interesado. So, ang ikalimang rason, ginadayaw bala sang Diyos ang ila mensahe. So, ining isa ka pamangkot. Ang matuod nga propesiya, ginadayaw sang Diyos. Pero, ang pamangkot, kung ginadayaw gid bala sang Diyos ang ila mensahe, so damo karon ang manugpatalang. Tandaan nyo na, ginapasidonggan bala sang Diyos ang mensahe nga iya ginahambal. Ginatagaan gid bala, balyo ang iya nga ginahambal nga mensahe. So sila nga diri Daniel 13 verse 10 sila niya diyan. Ini nga mga propeta nagapatalang sa aton katawhan. Pagi sa pagsiling nga maayo ang tanan, pero hindi gali maayo. Wala kasiguruhan nga propeta. Daw pariyo lang sang nagapatindog sang mga tawo sang pigaw nga pader, kag ginapulupintahan lang ini sang mga propeta sang apog. Ang apog means puti. Di ba kadamo ka mo nakita nyo man, tulukon mo ang building kanami, pintahan pa kaputi para di malata, ginabukbuk na gali. Amo ina ang unod sang di matuod nga propeta. Mahilig magpakuno-kuno, nami lang lantawon, pero ang sulod, wasak. Nakpa nyo na. Ining di matuod nga propeta, amo ini ang nagapatalang sa katawan sang Diyos sa pagsugid sang wala sing kasiguruhan nga mensahe. Siling mo, tapos na tong tulay dito, pag-agin nyo to, hindi gali, tapos. Siling mo, matawhay dito ang alagyan, gira gali. Wala siguro nga mensahe. Di ba namo na national school na nadala kita? Kadto ka mo rito sa Barising ko. Kaya ato dito ka panghatag. Bilyon, milyon. Hatag ka mo 375 lang. Libre na ka mo sa Manila. Makatulog lang ka mo sa mga dagok ng hotel. Libre ka o libre aeroplano. Yili Jojo, makuha na kita. Siyempre talang kita, di ba? Gamay lang kapital mo, dako imo maharbes. So ini nga di matuod nga propeta, amo ini sila ang
patindog sang mahuyang nga building nga gagbintahan lang sang puti. Agod kung tulukon mo manami, pero sulod gali guba. Amo man ini sa aton. Gasugid kita, kamusta ka? Mayon. Pero da mapatay ka na. Pulong nga di matuod. Di matuod nga propeta. Hindi masaligan ang ila mensahe. Tandaan nyo, kung hindi matuod nga propeta, hindi na masaligan ang ila nga mensahe. Hindi mapasidunggan sang Ginoo. Kag wala hindi madayaw sang aton mahal nga Dios. So kita nyo ang di matuod kag matuod. 6, last. Di matuod kon ang ila mensahe nagasamo, amo ning ginahambal ko, nagasamo ang kamatuoran kag ang mga tinikal. Once nga nagasamo na ang mga kamatarungan kag ang mga tinikal, wala na. Hindi na sang tuod nga propesiya. Daw halo-halo nga ang iya mga subak kamatuoran kag kabutigan. Di ba? Ari na ang taga Santo Niño. Ano ang sabor sini? Hindi ini kung mag-amo sini sa ang subak mo katikalunan kag kamatuoran, siyempre ang ini nga halo-halo hindi na siya mapuslan. Kita nyo man ang once nga ginuba mo ang isa ka propesiya. Pagi sa hindi mo pag mali nga pag-intrigar. 2 Peter 2:1-3. Pero may ara man sadto nga hindi matuod nga mga propeta sa katawhan sang Israel. Amo man ina ang nagakalatabo. May na magagawa dira sa inyo nga hindi matuod nga manunudlo sang Dios, nga magadala sang pagpanudlo nga makasguba sang inyo pagtuo. Hindi gani sila magkilala sa Ginoo nga managtubos sa ila. Gani sa labing madali silutan sila sang Dios. Madamo ang mga nagasunod sang ila paggusto nga paghimo sang kalautan, kag tungod sa ila pakalainon sang mga tawo ang kamatuoran nga aton ginasunod. Ining hindi matuod nga mga manunudlo sang Dios, magahimo-himo sa mga sugilanon, agod mapangwartahan nila kamo, wala sila kahibalo nga madugay na sila nga sintensyahan sang Dios, kag madali na lang sila mawala. Ining nagahimo sang hindi matuon. Subong pa lang sentensyado na sila. So amo ining himuon naton. Usisaon naton kung sino bala inang nagahambal. Sino sa usisaon taman kung inang nga manunudlo ang iya bala ginahambal naka-inline sa Bible. Mag-andam sa di matuod nga mga manunudlo. Ining di matuod nga manunudlo, mag-aatake sa aton simbahan nga gamit man nila ang pulong. Amo ning kadamo na subong. Kasulod sa simbahan, the same scripture ang ginagamit. Di ba nakita nyo dara sa gate kong isa, madala na sila kami, mga estudyante kami, may negosyo kami nga amo ini, ang amon simbahan amo ini, magandam kamo sina. Mga hindi na matuod. Nagahimo-himo ni sila kay para lang pangwartahan kamo. Ining hindi matuod nga manudlo, wala niya ginabaton nga si Hesukristo ang nagawad sang iya mga sala. Ina mga antikristo, bay na sila gina-accept nila nga si Jesus ang nagawad sa ila mga sala. May di matuod nga propeta sa bisan sa katawan sang Dios. Ini ginapaandam ni Pablo. Hindi tanan nga ari sa church nagahambal sing matuod.
Damo ang gamiton sang Dios diri nga batalangon ka. Sa mambal ka, nahimo niya gali ni. It serves as a warning against false teachers who distort the truth, encourage sin, and ultimately lead people to spiritual destruction. Amo ni silang mag-lead sa aton nga gubuon niya kita. Damo na diri ang ginpadala ni Satanas nga gubuon si pastora. Pero ang naguba atong manuguba. Kay hindi makadaog ang di matuod sa matuod. John 19, ari ang isa ka verse. Amo ni ang kay Pastor Andrew. John 19, 31 to 37. So, amo na ni iyang nga topic. Basahon ta. Isa na lang, uli na lang ni. Bispera Santo sang Fiesta. Kag hindi gusto sang mga Hudyo nga ang mga bangkay sang mga tawo nga ginlansang sa cross magpabilin dito sa cross. Tungod kay ang sunod nga adlaw, adlaw nga inog pahuway. Kag importante gid ini nga adlaw para sa mga Hudyo kay natuon sa piyesta. Gani ginpangabay nila kay Pilato nga kun mahimo pamalion ang mga batiis sa mga tawo nga ginlansang sa cross agod madali sila magkalamatay. Amon ni gali ang rason nga ginabuka gid ang mga tulan para dali mapatay. Kay pagka sunod nga adlaw piyesta. Di kalain magpista may mga patay nga nagasalabit. Kagagod, mapanguha dayon ang ilang mga bangkay, gani nagkadto dito ang mga soldado kagin pamali nila ang mga batiis ang duha ka tawo nga ginlansang kaupod ni Kristo. Pero pag-abot nila kay Jesus, nakita nila nga patay na siya. Gani wala na lang nila pagbalia ang iya mga batiis. Pero ang ginhimo sang isa ka mga soldado, ginbuno niya ang kilid ni Jesus sing bangkaw, kag sa gilayon nag-ilig ang dugo kag tubig. Matuod ini nga mga hitabo, tungod kay nakita ko mismo. Matuod ini nga mga hitabo, tungod kay nakita ko mismo. Gani, nahibaluan ko si Juan ina nagahambal. Gani ko, nahibaluan ko nga ang akon ginsulat nga ini nga matuod, kag ginsulat ko ini agod magtuman kamo. Ini natabo agod matuman ang nasulat sa kasulatan nga nagasiling, wala gid sing bisan isa ka tul-an nga mabali sa iyang. Kag may nagasulat matpagid nga sa kasulatan nga nagasiling, tan-awon nila ang tawo nga ila ginbuno. So duwa ang propesiya nga wala sing tulan nga mabali kay Jesus, kag ang nagbuno sa iya pagalantawon siya. So ini nga nakatabo, ini nga nagahitabo tuhoy sa pagkamatay ni Jesus sa cross, nga nagapatuod sang iya kamatayon, kag sa katumanan sang propesiya. Para madayon gid, so ginpakita gid nga siya, anak sang Diyos, napatay gid. So amo ato, nga wala na lang ginbali ang iya nga tulan. Ang batiis niya sa tulan niya, kag atong nagbuno sa iya, nagtululok sa ila. Ini nga nahitabo, nakaangot sigid sa Old Testament nga propesiya, parte kay Jesus. Ini nga katumanan sang propesiya. So iyari man ini sa Exodus 12:46. Dapat kaunon ini
sa sulod sang balay sa diin ginpreparar ini. So amo na ni ang communion. Hindi gid pagdalon ang karne sa sang balay. Kag hindi gid pagbalion ang tol-an sini. Nagatuloy ini sa kay Jesus. Si Jesus ang kordero sang Paskwa. Siya ang lamb, siya ang ilihawon nga inikanon lang sa balay. Kag iya karne hindi pwede dalon sa gwa. Kag hindi pagbalion ang iya tulan. Ini isa na nga daan ka propesiya. Kag atong nagbuno sa kilid niya, sila mismo ang magtulo kay Jesus para mangayo sa kapatawaran. Bala nyo, ang siling diri nga ni nga may lawig-lawig pa isa ini ka propesiya nga siya instead diri sa pahibaluon ko sa tuod gid patay pagi sa pagbuno sa kilid niya sang isa ka bangkaw kag dito nakita nga si Jesus mismo maobserban mo nga patay nagbuswak ang dugo kag ang tubig. So anong buting ganon sang dugo kag tubig? Ang dugo simbolo sang sakripisyo ni Jesus sa mga sala sang katawhan. Atong dugo. Ang kagang tubig nagarepresentar sang paglimpyo kag ang pagkabalaan. Nahugasan na kita. Sang tubig. Sang pulong sang Diyos. Tandaan naton ini. Ari ang batanda sa aton. Ang matuod nga propeta nagabuhat bilang manughambal sang Diyos sa iya sumulunod. Ang propeta amo inikon sa kwan spokesperson. Diba sa presidente, may spokesperson sila. Sila ang manughambal. Ang propeta amo ining managhambal sa mga sumulunod ni Jesus. Apang ang di matuod nga propeta, nagapakuno-kuno nga sila manughambal sang Diyos. Pero kung sila maghambal sang minsay, wala gid ini nakabasi sa kabubuton sang Diyos. Sila walay katapusan nga nagakontragid sa Diyos. So karon sa ending, sisini nga mensahe, amo ini ang tandaan nyo. Yung hambal diri ni Pablo, ang isa ka propesiya, mangin matuod, kung ang matuod nga propeta ang maghiwat sini. Kung hindi tuod ang nagpropesiya o kag hindi tuod ang propeta, wala sing may matabo nga makamatuoran. Gabay pa nga naintindihan nyo. Kag naklaruhan ka mo, ano ba lang di matuod kag matuod. Ang propesiya, ang matuod nga propesiya, mahimo lamang kung ang nagahiwat matuod nga propeta. To God be all the glory. Amen. Praise the Lord, Pastor Alfredo. I-wrap up ta ang propeta, amo ini ang tawo nga nagdala sang pampatunda, amo ni si Jesus. Propeta siya. Amo gani sila sa mga Muslim, hindi siya Diyos, propeta lang na siya. Pero kung aton gid basahon ang Biblia, mga utod, parts sang Biblia, ang Biblia patunda, plano patunda. Ang noong sang Biblia, ang sa Genesis down to Exodus, Deuteronomy, amo ina ang ang Genesis, Exodus, kag ang Genesis amo ang creation. Right? 66 ang libro sini. Books ang tawag, ginbind. So tungaon sa tunga
ang isa ka parte amo ini ang Old Testament, ang binuhatan sang Dios kag ang iya nga patunda, prophecy. Kung ano matabo. Sa tunga amo ini ang kobenante nga ang Old Testament hindi na siya ginkambyuhan na sang Ginoo sang bag-o nga kasugtanan paagi kay Jesucristo amo na nga napatay siya sa cross kay may bag-o kita nga covenant, bag-o kita nga kasugtanan paagi sa dugo. Si Lapu-Lapu pirmi ko ginambal kag si Magellan may aras la blood compact. Amo man ang Dios ang iya promisa dugo gid ang covenante kay dugo kabuhi. So tungod sining new covenant Matthew down to John, amo ini ang bag-o nga covenant nga ginhatag paagi sa persona sang manugtunda. Nag-abot siya. Muga nito nga sa kadugay from halin sa diin ang propeta, ang book of prophecy from Deuteronomy down to Malakay. Oh, wala ikaw mo nag-Bible school? Alo ang Genesis. Muna ang pag-create niya, in the beginning, gin-create niya ang kalibutan, dira tanan makakuha ka mo informasyon. And then, Book of Prophets from ang aton ang ginaasahan naton ang mga ambot kay Joshua propeta. Basta gani, prophet ang author, nag-umpisa dira ang propesiya. Ano ang propesiya again? Patunda, kung ano matabo. Tungod nagpatunda sila nga may ara mensahero, may messenger. Amo gani ng Israel karon nagagubot kay kadamos ang ila ginatuuhan. Nag-introduce sila sang Adonai, Yahweh, ang pangalan ni Jesus, pero siyempre hindi tanan believer. That's why sa pagkatiga sang ulo sang Israel, amo na ang ginapabumbahan sila. Amo man na kita, nangabudlay kita kay katigas ang ulo ta, ginapush kita ni Lord para mag-surrender lang. So, kung ang Jerusalem mag-surrender, nga ang ginabumbahan sila, kay wala sila pa nag-surrender sa Ginoo. So, ang Ginoo ang nagasugo sa Syria kag sa mga kapitbahay, bumbahin nyo. Pero matingala ka, gamay siya nga hindi siya matunaw kay kontrolado sang Diyos. So, amo ini nga ginpatunda nga messenger, pero mismo ang bayan nga ginpili sang Diyos hindi magpati. That's why amo ni ang aton nga wall clock. Diri naton makita ang mirror kung ano mga plano sang Diyos. Kaya amo ni ginpili niya nga dito siya mabunag. Kaginpili niya, prophecy nga nga Israel, bayan sang Diyos, the land of promise. So ginbasa tama na sa prophecy. Pagkatapos ang kobenante si Jesus, nagkadto para gubuon ang law, pagi sa iya nga grasya. Pagtungod sa grasya, ari kita nga mga hintil. Hindi kita dapat, hindi kita pinili, hindi kita Israelite. Pilipino kita, kag bilog tanan nga kalibutan, may tsansa. Tungod nagpatiga ang Israel, may tsansa. Naglakat si Jesus sa mga hintil. Amo ni nga kita na adapt. Pagi sa dugo niya, nga kita man napilian, ang mga napilian, amutong may dugo ni Kristo, nga man tawag sa aton Christian, Christ. Hindi siya religion, kundi relasyon sa dugo, blood compact. May dugo kita iyang relasyon sa amay, paagi sa iya bugtong nga anak, sa new covenant. Then another party, Acts. Amo ni ang binuhatan sang mga tao, lambala sa imo to. Way ka binuhatan, sige ka lang simba-simba. Wala ka pa nabilong sa Book of Acts. Dito ka pa lang sa religion. Amo na gani, hindi makita sa imo. Ang bala sa imo tupad. Nag-grow ka, dapat sa Book of Acts ka na. May binuhatan ka na. Amen. Ang binuhatan, acts of Paul, acts of binihin, acts of people, like sa mga tao nga nagasangyaw sang
balita nga ginasangyaw nila may aras la binuhatan. So atong binuhatan amo to ang ginalid kag ginaguide sang balaan nga espiritu. Mabalaan mo ang tao nga bata sang Dios, may binuhatan. May ara ang nagaguide. Once nga may nagaguide sa imo, amo tong balaan nga espiritu ang provision nagaupod. And then revelation. So creation, prophecy, kag tapos revelation. Amo ni ang parte sang Biblia nga dapat ato na gid siya i-wrap up. Kay tungang gabi ni sa sigig niyo pamati. Gasulod kamo, puro lang tanan Pasko ang inyo nabatian. Siyempre, hindi inyo makilala nga sa Revelation gali siya. Wala na sang iba kundi ang amay mismo, amo tong baby nga aton ngagin ang hari ng lahat. Dito ang revelation, naghambal nga siya na. So ang prophecy nga ginatawag, ang mensahe naton subong, mabalaan nyo ang mga tao sa Diyos. Tao ba ako sa Diyos? Ikaw mo kabalo mag-judge. Isa ka nagapamatuod nga tao ako sa Diyos, si Joy Bacod. Pila ka tuig sila, nagkita nila diri ang Diyos, diri sila ginbunag. So bisan diin layo sila, gasuporta sila diri kay amo ni ila panimalay, amo ni ila pamilya. Hallelujah. So hindi tanan nagapa lead. Ang prophet naga-lead. So mabalaan mo nga hindi kang in-scam sang propeta kay man may bunga ka. Hallelujah. Sabton taning duwa ka question diri sa topic nga siling niya, ang Christian ought to be discerning. Discernment ang power nga ginatag sa Diyos aton. Warrior kita, paano kagabi mga warrior, di ba balanay mo kalaban? You should have discerning ang power nga naalin sa Diyos. Kaya ang Diyos bala sa babaw, kabalo siya sa tanan, right? May access ka. Amon to sila ni CJ, ma, tama, gid man no, ikaw lang ang nag-access sa amon. Naka-enjoy kami tanan. Amo ini man si Jesus. Siyang may access sa amay. Ang sino man magupod kay Jesus, maka-access ko anong ara kay Jesus. Si Jesus ang propeta. Nag-prophesy siya nga muning matabo sa Matthew 24, di bala? So matamat, makita nato na pamatundaan ta, amuni ang prophecy sang Diyos sa akon, mangin pastor, ako natabo. Kung ako lang, way ko plano magpastor. Gusto ko yung mag-model. Gusto ko kang damo, kwarta. Gusto ko yung magmangaranon. Pero hindi mo ng plano sa Diyos. Sanggin, receive ko ang calling nga ginhambal sa Diyos kay may ara man propeta nga naghambal sa akon. Hindi lang isa, damo, confirm. So wala na ko may mo. Guba na ang plano ko mag-model-model kag magkunanudra o magnegosyo. Ginsunod ko na ang blueprint sang Diyos sa akon. Kagkaroon ari ako sa tubangan ninyo, mamungahon, buot sa yuron, halin sa Diyos. Kaya kung hindi halin sa Diyos, hindi ako di kadugay. Amen. So hindi man pwede, hindi ko magpakilala. Paagi sang akon binuhatan. Book of Acts. Amo na pag-abot namon dito sa may kay Tatay Crescenciano. Wala sila ginasapak sa mga tao kaya wala sila nakilala kung sino sila. Singko kita ang magpakilala sa aton kaugalingon. So ang ginimo sa mga kabataan, naglakat sila sa mga tao na hindi nila kilala. Ay ako gali bata ni Juarez, amo ni bata ako ni Jessiboy nga bata ni Crescenciano. Apo kagali ni Crescenciano. Ti inablos ta ka. Paano mabalaan sa imo tupad kung di ka magpakilala? Tama bala? So nagpakilala kami, ano pa, ang salvation nagsulod sa Juarez family. Look at your neighbor, magpakilala ka sa imo binuhatan. Agod to ang tao mapati. Kaya once magpati sila, magpalapit sila sa imo, kag sila man masalbar. Discerning. Everybody say discerning. Sa John 1:12, nagsilian Diyos, tagaan ta kagahom. Genova Joy. Tagaan ta kagahom. Para mabalaan sa pamilya mo, kag ang mga tao nga bata ta ka. Kaya kung why kagahom nga mag-overcome sang imo kahinaan, hindi ka makonsider nga bata sang Diyos. Ang bata sang Diyos, may gahom.
Gadala ka sang pangalan ni Jesus, may gahom sa ngalan niya, may gahom sa ngalan niya. Ginadala ko ang pangalan sa Jesus, kinanlan, git makita sang kapitbahay kong may gahom. Hallelujah, stamp your feet, shout. I found where I belong. Diri na ako nakakita, nga diri na ako nabilong, kay man diri ko nagtubo. Diri ko nagbago. May lugar nga hindi ka magbago, may lugar nga magbago ka. Gintuyo na sang Diyos. Atong mga naghalalin diri, siguro nagatubo man sila sa ila ginhalinan. Let them go, kay hindi sila nabilong diri. Ang diri nga nagatubo, you're welcome, because ang gusto sang Diyos gatubo. But sa ron, pag nagatubo ka, buhi nga Diyos ang ginbaton mo. Hallelujah! Hindi pwede nga kung kilala kag nagrelasyon si Jesse Boy, hindi pwede nga hindi siya kagwa sa prisuhan. Piki na, magsiling ka nga, gapati ka kay Jesus, pero ay ka kagwa sa prisuhan. Kung nagpati ka kag nagupod ka kay Jesus, gagwa ka sa sakit. Proof. May discerning ka. Kilala mo ang hindi kag hindi mo utod. Munambal ko kay Crisanto, hindi ka sige pangita migo sa gwa. Pangita ka brother. Hindi migo. Brother ang pangitaon mo. That's why hindi ko gusto magwa ka. Kaya kung magwa ka, migo ang makita mo. Sa sulod sang panimalay, siling sang Ginoo, brother ang makita mo. Ang brother nagabulig. Ang migo gapang scam. Palakpak. So, nakita nyo na karon ang meaning sang prophet kag propeta. Karon, mga muyo ko sa inyo, I speak the word of God. Hindi naton itaas gid kung sinong tao nga gingamit. Ako damo gingamit ng Ginoo sa ako, nakaabot ako sini. Nagpati ako sa pulong nga nagagwa sa baba nila. And then syempre tanawon ko ila kabuhi. Ato isa ka propeta tuod nagprophesy sa ako na ara mangyapon sa pulong. Okay. Pero lantawa, karamatay ang asawa niya, nagabaligya tana sa sulod simbahan, gapangwarta tana. So, ipakita na sang Ginoo sa akon nga, pwede gali gamiton niya man ang demonyo. Hello? Pero paano mo mabalaan nga to tama ng imo panglakaton kay may confirmation ang Diyos? Discerning ang ihatag niya sa imo. Ari naman sa Biblia ang prophecy. Hindi ka na kinahanglan mangita pa sang mga lain-lain pagid nga prophecy. Ari na diri. Kumplito na. Matindog kita tanan. Ang prophecy is direction for you para makaabot kita sa finishing line. Tandaan ninyo, hindi kita magdugay diri sa kalibutan. Mga utod, as you lift up your hands, time-bound ka mo. Ang ibanta sa aton may time bomb. Time bound na, may time bomb pa. Kailangan naton magpauyat sa kay Kristo sang aton time. Para ang time ta bisan lipot lang mamultiply niya kag magkaroon ini sang purpose. The man who does the will of the Father, purpose of the Father shall live forever. Amo ni aton ticket. As long as nagapagamit kita sa purpose ang Ginoo, mabuhi gid kita nga wala katapusan. That's the promise that is recorded already. Kag ako ano man matabo sa akon, kampante ako nga hindi ako maano. Ara ako sa kamot sang Ginoo. Be sure nga ara kamo sa tama nga direksyon, propeta. Be sure nga ang kabuhi ninyo guided properly sang tama nga propeta according sa ilang bunga. Tanawan nyo ang bunga para hindi kita ma-scam. Ari na kita sa last days nga puro na lang mga panglilang kung sa Tagalog pa. Mga patalang. Galingin ang ulos ang tao. Amo ni ang hambal ko ay advice. Damo siguro kamo sagbot sa una-una nyo. Unclean spirit will not give you discerning. You will always discern what is true when you get washed by the blood. Ang dugo ni Kristo daw detergent. Amo ni ang dugo sang victory.
ang dugo nga malimpyo, ang dugo nga makahatag sang kabuhi nga wala katapusan, ang dugo nga makalimpyo sang aton mga dugo nga anemic, dugo nga higko. Amo na iba nagapatransfuse sang dugo kay mahigko ang ila dugo. Pero ini hambal ko sa inyo, ang regalo sang Dios, dugo niya nga limpyo, nga layo kita sa sakit. Kung aton lang gid patihan, batunon, kagamoy ini ang prophecies ang Dios sa inyo. Find the word of God, which is the prophet, the way, the truth, and the life. Go with them. Go with the Lord. Tandaan ninyo, if you are guided by the Lord, provisions are attached. Thank you, Lord. Sa sige mo ka-guide sa amon, nakita namon, ay, may ara nga sabat, ay, may sabat. May sabat kay man, ang iya nga leading, puro solusyon. Amay, salamat. Na-surrender namon ang amon kabuhi subong. Salamat, Ginoo, nga gintagaan mo kami alam. Discerning is power nga ginatag mo sa tao nga nagasunod sa imo. Patawara kami kung kaisa, may ara pagid kami ginasundan nga lain. Nga mo nga nagapakontro, nagapalingin sang amon ulo. Pero today, mangin mahapos na sa amon, kay balaan namon isa lang kalagyan. Pakadto sa langit, the way, the truth, and the life. No one comes to heaven without Jesus, the way. So, salamat Lord sa service nga ini. Naka-communion naman kami, nadugangan naman ang among substance. Mapauli kami, directed kami. Kung directed kami sa Holy Spirit, excited kami for the provisions sang amon tanan nga kinahanglan. You are more than enough. El Shaddai, the name, El Shaddai is the God who is more than enough. Wala kami sang just enough, kundi more than enough na ang BCF for the past 28 long years. So, we rejoice with you. Thank you sa Ilonggo. Damo nga Ilonggo ang nalabot sa bilog nga kalibutan. Nagapasalamat kami. Padayon ka mo, kay inilibre, tanan nga mamati, matagaan gi direksyon, protection, kag provision. Inigid ang amon pangamuyo, kag dinadeclare sa langit kag sagduta, sa pangalan nga ginhatag sang langit, Hesus Kristo. Ang tanan magsiling nga amen. Sige, diri na kita, masimba kita, mga muyo kita sa apat ka bansa. Salamat sa Israel, sa Pilipinas, sa Japan, kag sa Turkey. Nagapasalamat kami every time nga may opportunity. Banggiton namon ang pangalan sang nasyon, ang mata kag ang talinga sang Ginoo nakatutok. Kag ang iya nga portal open, i-bless mo gid Lord ang amon nga bansa, ang amon nga Israel, ang Turkey, kag ang Japan, kag ang iban pa nga mga nasyon. Kay siling mo, obligasyon namon, responsibility namon, dalon sa kalangitan ang tanan nga nasyon. To establish the kingdom of God, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. So, Lord, tagaan ko man chance ang iban, bisan diin sila karon, batunon niyo lang, access. Pag isa lang sa pamilya ang may access, tanan, masalbar. Call on the name of the Lord and you shall be saved, you and your family. So let's pray. Heavenly Father, salamat gid Jesus, ikaw ang among Diyos. Ginadeclare ko, you are the Lord and the Savior of myself and my whole family. My name is written in the book of life. I believe that you're going to give me your Holy Spirit to guide me, lead me in a way that I should go, so that I and my family shall be saved. You're not only Savior, you are the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. If you receive that, surely you are access now into the heavenly realm, which has the benefits of God. Hallelujah! Go! Makanta na kita, tapos na. Pangamuyuan ko ng apat ka Israel. Nag-amen bala ka mo? Amen! Amen. Woo! Adlaw-adlaw may chance kita. May chance kita ma-heal. Salamat sa successful na operation. Magpaayo
Karon ang adlaw sa pagmaya. Freedom. Sa Diyos, karunya adlaw sa pagdaigong pagsimba, ipayaw ang atong kamot. Ulokso. Mulokso, usayaw, isinggit o magugyaw, balaan, balay doon ang Diyos. Amen. Karon ang adlaw Happy sa Diyos, anniversary. Glorious Lyceum. sa pagdaigong pagsimba, ipayaw ang atong 3 years. mulokso, usayaw, isinggit o magugyaw, walaan, gamhanan ang Diyos. Anniversary celebration. 28 years. South Cotabato. Sa among pagsimba, Dalayawan. Sinibran. Diyos nuway Ang Diyos kausaban, na walay hangtod sa kahangkuran, daigon ko ikaw, sa way katapusan. Amen. Amen. Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdaigong pagsimba, ipayaw ang atong kamot. Hasta sa katapusan. Mulokso, usayaw, isinggit o magugyaw, balaan, gamhanan ang Diyos. Daigon ko ikaw, o Diyos na labing gamhanan, matuloy ka sa among pagsimba. O Diyos naway kausaban, hangtod sa kahangkuran, daigon ko ikaw, sa way katapusan. Mga lipay kita. Kay nabulong na kita. Wala na kasakit. Mga Cebuano diha. Sa Cebu. Daigon ko Dr. Ken ikaw, o Diyos na labing gamhanan, Ken Silis matuloy ka sa among pagsimba. O Diyos naway kausaban, Sa Cebu. hangtod sa kahangkuran, Diha sa Santo Niño. daigon ko ikaw, sa way katapusan. O Diyos naway kausaban, Harvey na. hangtod sa Of kahangkuran, Cebu City. daigon ko ikaw, sa way katapusan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Jesus. Binabayaw na mo ng amon pagtuo. Maayong pagsimba subong adlaw. God bless you.